At nagsalita na po itong si VP Sara at yan po ay papakinggan natin. Okay? Na si Presidente Bongbong Marcos masyak dito sa sinabi ni VP Sara. Ha? Ikaw Bongbong Marcos, talagang masyasyak ka sa sasabihin ni VP Sara. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At may panibago na naman tayong update patungkol dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. At nagsalita na po itong si VP Sara at yan po ay papakinggan natin. Okay? Na si Presidente Bongbong Marcos masyak dito sa sinabi ni VP Sara. Ha? Ikaw Bongbong Marcos, talagang masyasyak ka sa sasabihin ni VP Sara. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay itong palusot ni Congressman Chihuahua at Congressman Chua. Itong palusot ni Congressman Chua, halata po na palpak itong kanyang mga palusot, itong si Congressman Chua. Okay? Kasi in-interview siya, tapos may mga kung ano-ano niyang sinasabi patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Ang kanyang mga rason ay medyo na raw, malapit na yung tatapos yung session sa 2023 at 2024, bla bla bla, kung ano-anong rason nitong si Congressman Chua. Okay? So, halatang-halata po na nagbago po ang kanilang mga desisyon patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara. Okay? At yan po ay pangalawa nating itatalakay mamaya. Kasi ito po, biglang turn of events, no? Ika nga. Kasi, sa tingin ko ito ay sa kadahilanan na nagpalabas na po ng statement itong Iglesia ni Cristo. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin, pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so ating simulan na natin yung ating talakayan Okay, uunahin muna natin itong si VP Sara. Nagsalita na po sa mga, di ba? Hindi, kasi walang kibo, no? Walang statement na inilabas patungkol po sa impeachment, kasi nagkaroon na po ng first impeachment na complaint at meron silang second impeachment complaint, di ba? Yung pangalawa is yung kay grupo ni Castro. 72 raw ka sa taong bayan ang nag-complain. Anong 72 na mga kasamahan nyo yun, di ba? Huwag tayong magpabola kay Castro sa mga ganyan. Lahat naman yun mga mga tawag doon? Mga makabayan black naman yun, di ba? Ma'am Jeroy, Sir Kamote Moto, have a nice day po. Ayan. So, eto, di ko lang alam this week kung meron pang another complaint, no? Itong pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. But the bottom line is, si Vice President Inday Sara Duterte po ay nagsalita na po patungkol dito. Okay? Lani Carmelotes, Donmar, shout out. Yan, yung ating moderator. So, nagsalita na po si VP Sara at yan po ay ang ating i-react ngayon, okay? Ito po. Ayan. Yan po ang ipapakita ko sa inyong video at i-react natin yan. Teka muna, walang volume. Walang volume Yan, paano ito? Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na-file na yung impeachment case. Teka muna kasi putol-putol tayo Yung ating internet connection putol-putol. Okay? Yan ang ayoko Putol-putol pa ba? Pero marinig nyo ba yung Okay. Na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng dalawang impeachment complaint. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kaya itong si VP Sara, sinabi niya, mas mabuti na yun na na-file na yung impeachment complaint. Kasi dalawa na po yung na-file At maging tatlo yan, no? Kasi meron rang mga kongresista pa rin, May bago rang grupo sa kongresista na gustong
mag-file rin ng impeachment complaint. Talagang ipakita nila na marami na raw. Pero sila rin yan eh. sa totoo lang, yung mga nagfa-file ng impeachment complaint, kalaban yun ng mga Duterte. Huwag na tayong magbulahan. Kung akala nyo, nagrereklamo na po ang taong bayan sa ginagawa ni VP Sara, hindi. Loyal pa rin ang taong bayan kay VP Sara. Gusto pa rin nila si VP Sara. Itong mga nagfa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara, ito yung mga dilawan. Ito yung mga makabayan black. Sila yun. Okay? At alam naman natin na itong kongreso, hawak ito ni Tambaloslos Romualdez. Sila rin yun ang mga nagfa-file ng impeachment complaint. Itong makabayan black, ipinalabas nila na marami sa taong bayan ang nagfa-file ng impeachment complaint. Huwag kayong maniwala doon. Sila rin yan, mga makabayan black rin yan. Tapos, meron na namang pangatlong impeachment complaint na alam natin, inamin naman nila na mga congressman lang mga congressmen itong magfa-file ng third impeachment complaint. Siyempre, nung nalaman po ni VP Sara na tatlo na una, dalawa, tatlo, di ba? Sunod-sunod yun eh. Last week po, may naka-file ng dalawa. Ngayon raw, this week raw, may bagong magfa-file, pangatlo. Nung nalaman po ni VP Sara na ganito po ang nangyayari, sabi po ni VP Sara, kung sa ganun, mas mabuti. Mas mabuti na ma-file na nila yung impeachment complaint kasi the reason is, hindi kasi maganda yung pinatawag lang si VP Sara sa mga tuwad hearing. Hindi po makapag-explain ng lubos-lubusan o accurate na maka-explain si VP Sara kasi po, pa-answerin ka lang ng yes or no. Anong klaseng investigasyon yan? Di ba? Halatang halata na sinisiraan lang nila si VP Sara. Bakit mo tanungin ang isang tao na yes or no lang? Hindi pwedeng magpaliwanag. So kaya, nagugustuhan po ni VP Sara na okay, sige, i-file nyo na yung impeachment complaint para kasi yung sa hearing po sa impeachment, hindi yan pwedeng mag yes or no lang yung answer. Dapat yun, ibuhos nyo na lahat. Kung may tanong, ayan. Kaya, sabi ni VP Sara, okay, go on. Kasi na-file na yung impeachment complaint, mas mabuti yan. Baka akala siguro nila, iiyak si VP Sara. Baka akala siguro nila na manlumo si VP Sara. Madismaya si VP Sara. Pero hindi. Sabi ni VP Sara, mas mabuti na yan. Mag-file na kayo ng impeachment, mas mabuti yan para lubos-lubusin na natin ang ating explanation. Wala na silang lusot dito eh. Makapag-explain na sila dito. Kaya, talagang kung malaman ito ni Bongbong Marcos, masyashock itong si Bongbong Marcos. Akala mo siguro Bongbong Marcos, na matakot si VP Sara dito sa impeachment? Hindi ito weak leader na kagaya mo, Marcos. Okay? Talagang masyashock ka dito. Ito pa yung sinabi ni VP Sara. Laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Imagine that one Alam nyo, sa totoo lang, laki po ang respeto ko dito kay VP Sara. Maganda pa, tapos, very intelligent, smart, and very brave. Ito yung tunay na leader. Sabi niya, mas mabuti na yung i-file yung impeachment complaint. Kasi po, sa impeachment, isang tao lang po. It's only VP Sara. Sa mga complaint po nila doon sa Kongreso, sa House of Representatives, itong nagfa-file ng impeachment complaint, ito po yung grupo na si VP Sara ang kanilang punteriya. Impeachment ng isang vice presidente. Sabi ni VP Sara, mabuti yon kasi ako lang at wala nang iba. Hindi kagaya ng mga tuwadcom dyan, hearing sila ng hearing dyan, pati yung mga kasamahan ni VP Sara, dinamay pa nila. Hindi yun maganda eh. Idadamay mo yung mga tauhan sa OVP, mga tauhan dati sa kanyang pagiging DepEd Secretary, no? So, sa tingin ko, kaya masaya si VP Sara dito kasi po mapoprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan. Di ba? Sabi ko, VP Sara, ikaw talaga, grabe. Kung maganda ka pa physically, yung mukha mo maganda, you look like a princess, or a queen, no? Mala queen o mala princess yung beauty mo, tapos yung puso mo pa is maganda rin. Maganda po si VP Sara inside and out. Yan po ang aking masasabi lang sa iyo, VP Sara. Kasi po, sa totoo lang, ikaw yung type of leader, VP Sara, na hindi lang sarili ang iniisip mo. Mas iniisip mo rin yung mga
mga trabahante mo, di ba? Oh. Yung mga kasamahan mo sa Office of the Vice President as a DepEd. Di ba? Kasi ano siya, DepEd Secretary siya dati. May mga dinadamay doon sa mga tuwadcom di ba? Oh, dinamay ng mga tuwadcom. So ngayon, sabi ko, ano siya? Mana talaga ni Tatay Digong. Tingnan nyo si Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, huwag nyo nang idama yung mga pulis. Huwag nyo nang idama yung mga kung ano-anong mga sinasabi nyo dyan. Ako lang, di ba? I take full legal and illegal responsibility. Di ba? Ay, sabi niya, kahit illegal, ako ang may responsibilidad dyan. Sasagutin ko yan lahat. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Ganyan. So, masasabi natin, itong mga Duterte na ito, consistent sila. Consistent sila sa kanilang prinsipyo na hindi lang sila nag-iisip sa kanilang sarili. Hindi kagaya ng ibang mga government officials dyan, mga kongresista, wala na. Basta lang kay makabanat sila, hindi na nila iniisip, no? Ang taong bayan. Meaning to say, inuuna nila ang kanilang sarili. Marami dyan, many to mention, pero ayoko lang isahin dyan dito. Marami dyan, tumatakbo sa gobyerno para pang back up sa kanilang negosyo. Mga pang back up sa oligarko, di ba? Yung mga Duterte hindi Nagtatrabaho sila bilang government official para po tulungan ang taong bayan. Hindi yung iba tatakbo para maging mayaman. Ginawang negosyo itong gobyerno. Tingnan niyo yung iba diyan. Ang gara-gara ng mga sasakyan, ang gara-gara ng kanilang mga relo, ang gara-gara ng kanilang mga bag, mga Louis Vuitton, ang sobrang mahal. Di ba? Dati, hindi naman kayo ganyan Nung pumasok kayo sa politika, nung tumakbo kayo, nanalo kayo, wala na. Nag-iba na ang buhay. Naging mayaman na. Pero ang taong bayan, lalong naghihirap. Di ba? Sinong inuuto ninyo? Di taong bayan. And yung mga dati kong kasama sa Department of Education, masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestiyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghahain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa. Di ba? Ang galing ng Iglesia ni Cristo baka akala ni Bongbong Marcos madala lang sa plastikan ang taong bayan. Paano yan? Kumampi ang sang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa sinabi ni Bongbong Marcos na they are not for impeachment. Nataranta itong si Tambaluslos Biglang sigurong napakamot si Martin Romualdez. Impeach na siya na yun. May impeach na sana yun. Di ba? Alam nga naman, ikaw, House Speaker ka lang. Clara Ibarra, hello po. Di ba, House Speaker ka lang. Hindi ka dapat susundin. Ikaw dapat ang susunod sa presidente mo. Pareha lang kayong magpinsan Di ba? Kasi kung hindi ka susunod kay Bongbong Marcos, matatawag ka na talagang gahaman ka na talaga. Di ba? Maghintay ka munang mapresidente, Martin Romualdez. Di ba? Sa bagay, bigay ka ng mga ayuda dyan, baka manalo ka. Pero tingnan lang natin, kasi yung taong bayan po, mulat na yung sa katotohanan ang taong bayan. Hindi na po nadadala ang taong bayan sa mga ayuda-ayuda na yan. Di ba? Pera rin yan ng taong bayan Di ba? So, sa tingin ko, ito in my opinion, nagkausap siguro itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na huwag niyong masyadong diinan yung impeachment complaint. Sabi pa nga ni Bongbong Marcos, unimportant si VP Sara. Di ba? Sa bagay, sunod-sunuran rin naman itong mga minions na mga tuwadcom. Sino ang Sino na ang naimberna nito? Hindi si Castro. Ay, napakamot si Castro. Ano ba to? Ginamit lang kami. Kasi si Castro, sabi ni Castro, sayang naman yung effort ko dito. Sa simula, ako yung nangunguna dito sa confidential funds at gusto kong ipa-impeach si VP Sara. Ngayon, nag-iba yung ihip ng hangin, Ano na tawag dyan? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman